Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 2. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay paano mangusap ang Diyos. God breathed. Ngayon po ang ating pag-aaral ay tungkol sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Or sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Teaching number 1. The Bible is timeless truth in a changing world. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa lipunan, kultura at teknolohiya, nanatiling matatagang salita ng Diyos. Hindi ito naluluma o nawawalan ng saysay. Ang bawat salita sa Biblia ay totoo noon, totoo ngayon at totoo magpakailanman. Pinapakita nito na ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang mga pangako ay maaasahan sa lahat ng panahon. Teaching number 2. The Bible is the breath of God speaking to us. Kapag binabasa natin ang Biblia, hindi lang tayo nagbabasa ng karaniwang aklat. Ito ay buhay at makapangyarihan dahil ito ay galing mismo sa Diyos. Ang bawat talata ay parang mismong tinig ng Diyos na nangungusap sa ating puso, nagbibigay gabay, pag-asa at kaaliwan sa araw-araw nating buhay. Teaching number 3. The Bible is the wisdom of God amidst chaos. Sa panahon ng kalituhan, kaguluhan at kabalisahan, ang salita ng Diyos ang nagsisilbing liwanag at gabay. Ibinibigay nito ang tamang direksyon, pagpapasya at pag-unawa sa mga bagay at mahirap intindihin. Sa kanyang karunungan, natututo tayong mamuhay ng may kapayapaan at layunin. Application number 1. Stand firm on God's Word. Sa kabila ng mga maling katuruan at tukso ng mundo, kailangan tayong maging matatag ang ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ang ating pundasyon. Dito tayo hugot ng lakas, paninindigan at katatagan upang hindi tayo matangay ng agos ng kasamaan. Application number 2. Shape your life with God's wisdom. Ang mga desisyon natin sa buhay, malaki man o maliit, ay dapat nakaayon sa prinsipyo ng Biblia. Application number 3. Serve faithfully and be equipped for God's work. Hindi lang tayo tinawag na makinig o matuto, kundi upang maglingkod. Ang salita ng Diyos ay naghahanda sa atin upang maging mabuting lingkod sa bawat hamon, may sapat na kaalaman at puspos ng Espiritu. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.